Matapos hindi sumuko sa malahimalang pagbabalik bansa ni Mary Jane, tuloy ang dasal ng pamilya Veloso para ganap siyang makalaya. Isa sa mga paraan ng executive clemency na maaaring ibigay ng Pangulo pero wala pang desisyon. Kaugnay niyan, ayon sa palasyo, nakatutok si John Consulta. Isang person deprived of liberty ang turing pa rin kay Mary Jane Veloso kahit nakabalik na siya sa Pilipinas. Hindi man ito nakaposas, pero bantay sarado ng mga taga-National Bureau of Investigation at Correctional Institution for Women o CIW. At tulad ng isang PDL, sumailalim si Mary Jane sa mga booking procedures at mugshot. Kanina, ipinakita pa ni Mary Jane ang kanyang mga kamay para ipakita ang ink sa pag-fingerprint sa kanya. Sa kwartong ito, mananatili na 5 araw si Mary Jane para sa quarantine period niya. Matapos niyan, may 55-day mandatory orientation si Mary Jane para malaman ang mga regulasyon sa loob, mga karapatan niya at iba pa. Habang hinihintay ang desisyon ng Pangulong Marcos kung mapagbibigyan ang hiling niyang tuluyan ng makalaya. Matatandaang nakatulan ng marusang kamatayan sa Indonesia si Mary Jane noong 2010 dahil sa drogag laman ng maletang pinabitbit lang umano sa kanya ng recruiter. Sa ngayon, sabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin, wala pang desisyon ng palasyo kung mabibigyan si Mary Jane ng executive clemency. Ongoing daw ang pag-review dito. Sabi ni DOJ Yusek Raul Vasquez, may 2 paraan para tuluyang makalaya si Mary Jane mula sa pagkakakulong. Ito ang paraan ng parol at ang executive clemency. Ang parol ay isang conditional release na binibigay kapag deserve na ng isang PDL ang minimum period of prison sentence. Nabibigay ito sa may magandang record habang nakakulong at sa pagkwenta ng Good Conduct Time Allowance o GCTA. May technical working group na tinatag ang Bucor para pag-aralan ito at para malaman kung kasama sa kwenta ng GCTA ang mahigit 14 na taon ni Mary Jane sa kulungan sa Indonesia. Yun ang kagandahan ng GCTA. Hindi dadaan sa executive department yun. Oo, kasi pag na-compute, internally lang yun eh. Titignan din natin kung ano ba yung sistema niya doon, una. Pangalawa, ano ba yung naging conduct niya doon? Pangatlo, ano ba yung pwedeng tingnan na paborable? Kasi ang prinsipyo ng ating batas ay all procedural rules favorable to the accused are to be granted them. Kasi yung primary concept natin is always towards human rights and the right to liberty. In due time, we will be able to know if Mary Jane is qualified for GCTA, and then if there's a GCTA, has she served the minimum? So that will entitle her for parole. At our level, we can recommend that. Ang mas mabilis na paraan ay ang executive clemency na tanging Pangulo ang pwedeng magbigay. Kung sa tingin ng ating Pangulo ay pwede nang gawaran ng executive clemency in the exercise of his ultimate and absolute authority along with other equally entitled PDLs, why not? Kung magbibigay man ng executive clemency ang ating Pangulo, definitely titignan niya rin yung mga iba. Hindi siya masi-single out. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras.